10-10 sale. 40% discount, tignan ng screen. Pampaswerte Bundle 1. Kandili version 1 at mantra bracelet, 800 pesos na lang. Pampaswerte Bundle 2. Kandili version 1, mantra bracelet at gabay medalyon, 1,800 na lang. Habak delana from 999 to 799. Pangil lang baboy ramo from 3,000 pesos to 1,500 na lang. Napakalaki ng discount ngayong 10-10 mga kabayan. Limited stock only, 10 pieces each. Sa mga interesado, nasa comment section ang link. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Nasa taniman na si Mang Rodolfo upang simulan ang pag-ani ng saging. Dumating naman ang nakatakdang araw para mamutol at ibenta ang bunga. Ilang buwang inalagaan at pinaghirapan. Sa katunayan, siya ang may-ari ng pinakamalaking lupain ng saging. Kahit kailanman, hindi to natinag ng anumang sakuna katulad ng bagyo. Nanatili itong nakatindig sa kabila ng hagupit, bagay na ipinagtataka ng ibang magsasaka. Bilib talaga ako sa inyo, no? Mang Rodolfo, hindi ko alam kung anong mahika ang inilibing mo kasama ng mga punla para manatiling saganang pananim. Dito kasi sa lugar natin, sagingan mo lang yung bukod tanging hindi nasira eh. Kakatapos lang ng bagyong dumaan dito sa atin. Baka pwede mo namang sabihin sa akin ang sekreto mo para magawa ko. Wala nang natira ni isang puno sa pananim ko eh. At saka, hindi pinatapos ni Mang Rodolfo si Dante. Alam niyang nandito lamang ito para inisin siya. Ulit-ulitin ang mga salitang naririnig niya noon pa man. Mangungulit at kapag hindi pinagbigyan ay magagalit. Hindi pa sumisikat ang araw pero may gana ka ng mang-ines. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Magkape, maupo sa sala, o hindi kaya makinig ng balita sa radyo? Suwestyon ni Mang Rodolfo na siya namang ikinatigas ng mukha ni Dante. Sa kanilang dalawa, siya pa ang may ganang magalit. Eto ang tanda-tanda mo na, hindi ka marunong rumespeto sa mga tao. Kita mo nagsasalita pa ako, pinutol mo kaagad. Ay nako, hindi ka natuto ng respeto ano? Porket sagana yung taniman mo, sasabayan mo ng masamang ugali. Hindi porket wala kang magawa sa buhay, i-istorbohin mo ang ibang tao, mandadamay ka. Dante, marami pa akong gagawin at wala akong balak na sayangin ang oras ko sa taong katulad mo. Kagad tinalikuran ni Mang Rodolfo ang bisita. Panay na rin ang kanyang paghugot ng hininga upang paupain ang tensyon na nararamdaman. Ayaw niyang makaramdam ng galit. Gayong umaga pa lang, ibinuhos na lamang ang buong atensyon sa pag-aani ng saging. Nang dumaan sa mahigit 20 puno, itinigil muna ni Mang Rodolfo ang gawain. Naupo siya sa tabi. Inilabas ang baon na tinapay at kumain. Maliwanag na rin ang paligid dahil sumikat na ang araw. Ilang sandali pa, napalingon siya nang marinig ang malakas na boses ng anak na si Rafael. Tatay Rodolfo, nasaan ho kayo? Napabuntong hininga na lamang si Mang Rodolfo nang makitang nagsisimula na naman ang anak. Likas itong mabiro kahit na seryoso ang sitwasyon. Rafael, nandito lang ako ha. Umagang-umaga ginagambala mong paligid eh. Hinaan mo nga ang boses mo. Alam mong nakita mo na nandito ako, sumisigaw ka pa. Ay, nandito lang pala ang gwapo kong tatay. Ang dakilang si Rodolfo. Isang magsasaka na kinaiinggitan ng lahat. Sinabing manahimik ka, ito. Nangaasar pa talaga. Baka gusto mong itali kita sa puno ng saging. Huwag mo kong sisimulan ha, maaga pa. Ito naman si tatay, hindi na mabiro eh. O ito, dinalhan ho kita ng kape. Nakita ko kasi na nagbulsa ka ng tinapay eh.
Nga pala tay, dumaan si Mang Gimo kanina lang. Ang sabi niya, magpapatid daw siya ng 2 buwig ng saging. Kung pwede yung maihinog na sa susunod na araw. Nagbigay na nga ng bayad eh. Eto naman, tinanggap mo naman kagad. Ay nako Rafaelo, saka na lang sana. Hindi pa natin alam kung may maibibigay tayo. Hindi pa maihinog sa susunod na araw ang mga saging dito. Siguro, aabutin pa ng 5 araw o 1 linggo. Wala na toy. Binigay na eh. Alangan naman hindi ko patanggapin. At saka, ako na ang bahalang maghanap ng maibibigay kay Mang Gimo. Oy Rafael, huwag kang gumawa ng kahit ano ha. Alam ko na yan eh. Lalagyan mo ng pampainog. Ay naku talaga tong taong to. Iwas-iwasan mong ganyang ugali ah. Ayaw ni Mang Gimo ng ganyan. Hindi ka na nadala nung nakaraang araw ah. Tatay naman, wala namang pinagkaiba eh. Pareho lang naman maihinog saka mapapabilis pa. Ay nako hindi na lang makinig. Huwag ka nang maraming sinasabi. Tumulong ka na lang. Dalin mo sa bahay ang mga saging. Ingatan mo nang hindi maiwalay sa buwig. Buwig ang bibilangin ng sukay natin mamaya. Huling wika ni Mang Rodolfo. Nang makalis na si Rafael, ibinaling ni Mang Rodolfo ang pansin sa paglilinis. Pinuputol niya ang mga tuyong dahon ng saging. Inalis na rin ang mga ligaw na damo, pati na rin ang halamang nakapalibot sa bawat puno. Habang ginagawa niya ito, napansin niya na merong umaaligid. Pasimple niyang tinignan, nakita ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Ito rin ang lalaki na madalas nakikitang pakalat-kalat sa lugar. Hindi niya ito kilala o maging ang kanyang anak ay wala ring ideya kung sino ito. Nang tumagal, napagpasya niyang lapitan upang magtanong. Pero habang papalapit siya sa kinalalagyan nito ay meron pang ibang napansin. Kakaiba ang bigat ng presensya ng lalaki at sa sandaling matukoy kaagad siyang naging alisto. Magandang umaga, iho. Huwag mo sanang mamasamay ng aking katanungan. Ikaw ba ay may hinahanap? Mag-iisang linggo na kasi. Nakikita kita dito sa lugar namin eh. Napansin yon ng iba ko pang kakilala. Sino ka ba? Anong pakay mo dito? Tumingin lang kay Mang Rodolfo ang lalaki. Halos walang reaksyon. Ni hindi man lang nagpakita ng interes sa usapan. Nang hindi pa rin ito nagsalita makalipas ng ilang segundo, nagtanong muli ang matanda. Talaga bang wala kang balak sumagot o pipi ka? Iyo, mas mainam na magsalita ka para alam naming taga rito kung anong pakay mo. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng panauhin na wala man lang balak magpakilala. Sa ginagawa mong yan, may tsansang pag-isipan ka ng masama o hindi kaya naman pagkaisaan ka dito. Pilit na hinuhuli ni Mang Rodolfo sa salita ang lalaki. Pero kahit anong gawin niya nanatiling tikom ang bibig nito. Nainis na ang matanda, kaya dinaretso na lamang. Siguro, kapag sinabi ko kung ano ka, magsasalita ka na. Mabait akong tao, iho. Kaya kung pwedeng magpakilala ka na, yun na ang gawin mo. Kung ayaw mong magpakilala, pwede kang umalis. Bago ko pa maisipang iligpit ang katulad mong aswang. Dito natauan ng lalaki. Mahahalata ang takot sa muka. Nang walang sali-salita ay nagmamadali itong umalis. Patakbong lumayo sa lugar. Napailing na lamang si Mang Rodolfo habang tinatanaw ito. Napapaisip siya kung bakit nga ba lumitaw sa kanila ang taong iyon. Nagsimula na ring makabuo ng samot-saring kaisipan sa posibleng pakay ng lalaki. Pero bago pa maisalita ay dumating si Rafael. Merong dalang masamang balita. Tatay Rodolfo, narinig niyo po ba ang balita sa kabilang sitio? May natagpo ang bangkay malapit sa ilog. Si Lolo Tonying.
Bangkay sa ilog si Tonyeg. Sinasabi mo bang patay na siya? Paano? Kausap ko lang siya kahapon at pwede ba, Rafael? Kung wala kang ibang maisip, magtabas ka na lamang ng dama. Tatay, sa pagkakataon ngayon hindi po ako nagbibiro. Patay na po ang kaibigan niyong si Lolo Tonying. Ang sabi sa nakakita ng bangkay, hindi nalalayong gawa ito ng aswang. Maraming kalmot, may kagat, bakas na hindi gawa ng anumang hayop o tao, kung hindi uri lamang ng aswang. Pumantig ang tenga ni Mang Rodolfo sa narinig. Hindi dahil sa nalamang patay na ang kaibigan, kung hindi sa salaring aswang. Iniwanan niya na ang gawain. Nagmamadaling nagtungo sa kabilang sityo upang masuri ang nangyari. Katulad ng sinabi ng anak, malamig na bangkay na lamang ang naabutan. Dahan-dahan ding dinurog ang kanyang kalooban. Dahil sa lahat ng taong nakilala, si Mang Tungning ang namumukod tangi sa lahat. Sa kabutihan, sa kabaitan, at sa pagiging matalik na kaibigan. Kausap lang niya ito kahapon. Nagkatuwaan pa sila pero ngayon ay sumakabilang buhay na. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kaibigan mo, Mang Rodolfo. May sasabihin po ako ha. Kagabi bandang 12:00. Naalimpungatan ako sa kakaibang ingay. Nakakakilabot. Parang mabangis na hayop tapos merong sigaw. Natakot ako kaya hindi ko na inalam eh. Isa pa, saglit lang naman din eh. Mga ilang segundo lang. Sa inuwa ko, Mang Rodolfo. Baka yun yung oras na inatake si Lolo Tonying ng isang nilalang. Parang aswang eh. Hindi imposible na tama ka, Danilo. Kung sino man ang damuhong yon, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Tama lang ho na gumanti ka, Mang Rodolfo. Napakabait ni Lolo Tonying tapos namatay lang siya sa kamay ng isang aswang. Kahit ako man kapag nakita ko yung hayop na yun, walang pagdadalawang isip papatayin ko. Katulad ni Danilo ang hinanaing ng lahat. Hinikayat ni Mang Rodolfo na ipagiganti ang sinapit ng kaibigan. Hindi lang sa kanya naging mabuti si Mang Tonying, kung hindi sa lahat ng kabaryo. Tinawag pa itong lolo ng karamihan dahil magaan kung makitungo at parang inaalagaan silang lahat. Dahil dito, unti-unti na ring nabuo sa kalooban niya ang ideyang magiganti. Sa hindi inasahan, biglang naisip ni Mang Rodolfo ang lalaki kanina. Nagmamadali siyang umalis at bumalik sa sagingan. Nagbabaka sakaling makita uli. Hindi rin nabigo dahil naroon nito. Nakasandal pa sa puno sa pinakadulo. Lalapitan na sana ni Mang Rodolfo. Kaso nga lang mabilis itong lumayo sa lugar. Hindi na rin niya nasundan dahil dumating ng hinihingal si Rafael. Si tatay naman oh. Daig pa ang kabayo sa bilis ng pagtakbo eh. Ano bang naisip niyo? Bigla-bigla na lang kayong umaalis. Ang hirap niyo pang habulin. Tignan mo na wala na. Bakit ka ba kasi sunod ng sunod? Hindi ba pwedeng mapermi ka sa bahay? May hinahabol akong tao. Dahil sa'yo, hindi ko na naabutan. Wika ni Mang Rodolfo. Sinuri ng tingin ang buong taniman. Ano daw? Sino ho ba kasi ang hinahanap nyo? At saka bakit nyo naman kailangang habulin? Naglalaro ba kayo ng habulan tapos ikaw yung taya? Puro kakalokohan ha? Ang hinahabol ko, ang posibleng salarin sa pagkamatay ni Tonyeg. Nararamdaman kong aswang ang taong yon. Ilang araw na siyang nagmamanman sa lugar natin. Kinakailangan ko siyang mapigilan bago pa makapambiktima ng ibang tao. Yung lalaki na pabalik-balik dito sa atin. Tay, hindi naman yun aswang. Nakita ko nga kausap ni Don Ramon eh. Siguro, nautusang magbantay. Don Ramon, sinasabi mo bang tauhan nyo ng hambog na Don? Kung ganun man,
Sana sa baboyan siya palakad-lakad, hindi kung saan-saan. Hindi rin ako kumbinsido na hindi yun aswang. Nararamdaman ko, merong kakaiba sa kanya. Ayang ka na naman sa pakiramdam mo, Tay. Alam kong nabiyayaan ka ng mutya ng kalikasan. Pero hindi mo ba naaalala na minsan ka na ring nagkamali dahil puro ka hinala? Lahat ng mapupuntang tao sa lugar natin na hindi pamilyar sa inyo, pinaghihinalaan mong aswang. Tay, baka kapag nagkataon, mapasok ka pa sa gulo dahil dyan. Natahimik si Mang Rodolfo. Tama ang anak. Minsan na siyang nagkamali dahil sa padalos-dalos na kilos. Pero para sa lalaking umaaligid sa kanilang lugar, sigurado siya. Magmula noong nagkamali, tiniyak niya na hindi na mauulit pa. Naging maingat na rin at pinapakinggan ng pakiramdam bago gumawa ng isang plano. Rafael, ang lalaking yon ay isang aswang. Maaaring nagkamali ako noon pero hindi na ngayon. Ang hiling ko lang sa iyo ay tulungan mo kung mahuli siya. Kasalanan mo naman kung bakit hindi ko nahabol eh. Bigla-bigla ka kasing sumisigit. Aray ko naman. Bakit yun naman kailangan mangaltok, Tay? Pero pwede ba? Saka na natin isipin ng lalaking yun. Kailangan na po nating umuwi oh. Nagugutom na ako eh. Ayos ka rin ha, kakakain mo lang kanina, kakain ka na naman. Kaya lumalaki ang katawan mo dahil puro pagkain ang iniisip mo. O sige, dahil hindi na rin natin magilap yung lalaking yon, umuwi na muna tayo. Kailangan ko rin magpalit dahil nangangamoy pawis na. O nga Tay, nangangamoy ka talaga. Hindi lang amoy pawis. Amoy matanda na amoy lupa. Talagang gusto mong mapalo ka. Oy! Halika dito! Lumapit ka nang makatikim ka! Kumaripas ng takbo si Rafael habang natatawa sa kanyang sinabi. Humabol naman si Mang Rodolfo na bagyang sumama ang pakiramdam sa narinig. Hindi na bago sa kanya ang panunukso ng anak. Isa ring biro ang paghabol niya dito para mapalo. Pasado 11:00. Nagdatingan ang mga suki na bibili ng saging. Humabol pa ng pamumutol sila Mang Rodolfo at Rafael dahil kinulang ang naunang ani. Kailangang marami ang makuha dahil nalalapit na ang mahal na araw kung kailan malakas ang bilihan nito sa palengke. Habang abala sa gawain, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang muling paglitaw ng lalaki. Pero sa pagkakataong iyon, may kasama itong dalawa. Sa pagtataka, minadali ni Mang Rodolfo ang pag-aasikaso sa mga suki upang harapin ang nasabing grupo. Nang matapos na ang lahat, hindi na sila nag-aksaya ng oras ni Rafael. Tatay Rodolfo, parang kakaiba yung isang lalaki ah. Tama ka nga ho, aswang yan. Wika ni Rafael. Nang mapuna ang lalaki matapos makaharap sa malapitan. Sa puntong ito, hindi tumakbo ang tatlo. Taas noong nakatindig habang pinagmamasdan sila ng tingin sa nakakainsultong paraan. Hoy kayo, huwag niyo kaming tinitignan ng ganyan ah. Baka inaakala niyo magiging mabait kami ni tatay. Wala kaming pinapatawad kahit mas bata sa amin ang kaharap. Ano naman? Baka gusto mong balian kita ng buto ngayon. Kung inaakala mo na mabait din kami, nagkakamali kayo. Hindi na mabilang sa daliri ang naitumba namin. Baka gusto mong dumagdag pa kayo. Wika ng isang lalaki. Kung tirising kitang unano ka, kung makaasta ka parang ang laki mong tao ah. Kung tutusin hindi ka pa nga lalagpas sa balikat ko eh. Unano? Hoy manahimik ka ha. Kung ayaw mong makatikim ng kamao ko, dudurugin kita eh. Wika ng isa pa sa mga kalalakian. Isa ka pa.
Mukha kang takore. Ang taba-taba mo pero ang liit mo. Ang liliit yung tao pero grabe kayo makaasta. Ano yan, tabang-tabangan? Tama na yan. Ano bang pinunta nyo rito? Ikaw, bakit ka tumakbo kanina nung kinakausap kita? Talagang bumalik ka pa nagsama na mga kasama dito. Tanong ni Mang Rodolfo sa isang lalaki. Ano? Ako ba yung kausap mo, tanda? Malamang sa'yo nakatingin eh. Tignan nyo nga yung itsura nyo. Ang dudungis nyo. Ang yabang nito ah. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo ah. Kunti pa, makakatikim ka na sa akin. Nakakatingin mo? Sige nga. Halika nga dito. Kanina pa rin ako nag-iinit sa inyo eh. Tama na yan, Rafael ha. Huwag mo nang patulan. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila kung sasabayan mo ang ugali ng mga yan. Seryosong usapan tayo. Sino kayo at anong pakay nyo sa lugar namin? Mahabang katahimikan ang pumagitna bago nagsalita ang ikatlong lalaki. Inutusan kami ng amo namin na bilhin ang lupa nyo sa halagang hindi nyo maaaring tanggihan. At sino naman siya para sabihin yan? Hindi ko kailanman ipagbibili ang lupang minanapa sa aking mga ninuno. Kung sino man ang amo na yan, balikan mo. Sabihin mo, hindi ko ipinagbebenta ang lupain. Oh, mga unano, ano pang inaantay nyo? Magsiuwi na kayo. Pakisabi sa sungot yung amo na wala siyang makukuha sa amin. Doon siya sa iba bumili. Marami pang bakanting lupa dito. Hindi kayo pwedeng tumanggi dahil mapipilitan ng amo namin na manggulo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. E di parang kagaya nyo pala yung amo nyo may sira yung ulo. Sabihin nyo siya yung pumunta dito. Makipag-usap sa amin. Kami mismo magsasabi sa kanya na hindi namin ibebenta ang lupa. Sige na, umalis na kayo. Pakisabi sa amo nyo. Huwag na siyang magtangka na magpadala ng utosan dito. Dahil kapag ako hindi nakapagtimpe. Hindi na kailangang tapusin ng Mang Rodolfo ang kanyang salita. Naintindihan na ito ng tatlo. Lumakad na rin sila papaalis ng lugar. Kung ganon tayo palang minamanmanan. Pero bakit kaya aswang ang pinadala sa atin? Ibig sabihin kaya, posibleng hindi rin normal na tao ang amo nila. Pero bakit tayo? Wala naman tayong ginagawang masama. Yan din ang dapat nating alamin. May tanong din ako eh. Anong nakita ng amo nila para magka-interes sa lupa natin? Ilang dekada na ang lumipas. Ngayon lang tayo nakaranas na merong naglakas ng loob na bumili ng lupa sa atin. Kung isa man siyang halimaw, marahil hindi niya alam ang tungkol sa akin. Pero parang imposible. Ang alin ang imposible, tatay? Sa isip ni Mang Rodolfo, kung isang aswang ang gustong bumili ng lupain, imposibleng hindi mararamdaman ang kanyang tangan. Kung malalaman kagad ng isang antingero kung tao o hindi ang karap, ganon din ang mga aswang. Nakikilala nito ang mga taong may pangontra laban sa kanila. Kaya labis ang pagtataka. Sa kabilang banday namuo ang pagdududa. Siguro, talagang gusto lang nilang manggulo. Rafael, mula ngayon, maging mapagmatsyag ka sa paligid. Maging alisto ka rin dahil baka bigla silang umatake. Hindi natin alam ang totoong pakay nila. Mas mainam na maging handa tayo kung sakali mang may mangyari. Simula sa puntong iyon, binawasan ni Rafael ang pagiging maloko. Naging seryoso ang binata. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ilang beses na itong nangyari sa buhay nila ni Mang Rodolfo dahil talagang lapitin ng aswang, lalo pat merong tangan. Tinulungan niya ang ama sa pagmamasid sa paligid. Kagad pinaalam kung ano ang mapapansin.
Lumipas ang 2 araw na naging bantay sarado ang mag-ama. Wala pa namang nangyari, pero pabalik-balik sa lugar ang mga lalaki. Hanggang palitan lang ng salita ang kanilang nagagawa dahil hindi naman sila sinasaktan ng mga lalaki. Anak, ibenta mo na kasi yung lupa sa hamon namin para hindi na kami pabalik-balik dito. Nakakapagod na eh. Nakakapagod na pala eh. Bakit hindi kayo umuwi na lang tapos wag nang bumalik dito? Gumamit din kasi kayo ng utak paminsan-minsan. Hindi puro pagmamayabang at kabalbalan yung ginagawa nyo. Hoy, manahimik ka. Hindi ikaw yung kausap. Isa ka rin eh. Ikaw yung sumasagot, hindi ka naman kinakausap. Mga iyo, hindi ko galing ulit-ulitin ang salitang nabitawan na. Alam kong malinaw niyong narinig ang sagot ko nung nagtanong ang isang kasama nyo, kaya magsiuwi na kayo. Naaalibadbara na ako sa pagbumuka niyong dalawa. Wika namang Rodolfo. Bakit ba kasi ayaw niyong ibenta? Malaking pera naman yung ibabayad sa inyo eh. Hindi lang lupa ang mabibili nyo sa halagang matatanggap. Makakapagpatayo pa kayo ng magandang bahay. Mga hayop na maaalagaan. Sasakyan o kung ano-ano pa. Wala nga kaming pakialam sa mga ganyang bagay. Bakit ba kayong mga maliliit na taong unano hindi marunong makaintindi? Sabihin niyo sa akin kung sino yung amo niyo. Ako na ang kakausap sa kanya. Hindi namin maaaring sabihin kung sino siya. Yun ang utos sa amin eh. Kumbinsihin lang kayo na ibenta ang lupa nyo. Magsewi na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Huwag na rin kayong babalik dahil hindi na magbabago ang desisyon ko. Kagad pinagsarahan ng pintuan ni Mang Rodolfo ang 2 binata. Kaninang umaga pa nag-uusap. Sumapit na ang gabi. Hindi pa rin sila tinatantanan. Kahit hindi nila hinarap, patuloy pa rin sa pangungulit. Nang marinde si Rafael, kumuha ito ng isang balde ng tubig. Walang pasabing itinapon sa 2. Nagalit ito at dito na napilitang umalis. Tubig lang pala yung katapat eh. O sige, subukan yung bumalik. Hindi ako magdadalawang isip na sabuyan kayo uli. Anak, bakit ang baho ng tubig? Ano ba ang binuhos mo sa kanila? Yung pinagugasan ng pinggan nung nakaraang araw. Nakalimutan kong itapon eh. Mabuti nga lang nagamit pa ngayon. Nako kang bata ka. Buhusan mo nga ng sabon. Napakatindi ng amoy. Kagad tumalima si Rafael. Inasikaso ang paglilinis ng nangangamoy na tubig. Habang ginagawa ito sa labas, napansin niyang may tao sa sagingan. Hindi pinansin nung una sa pag-aakalang napadaan lang. Pero nang naroon pa rin ito sa mga sumunod na sandali, dito na siya naghinala. Tinawag niya ang ama at sabay silang nagtungo sa lugar. Madilim sa bahagi ng sagingan dahil sa matatayog na puno at nagkakapalan ng mga dahon. Natatabunan ang liwanag ng buwan, kung kaya't hindi mamukaan ang lalaking karap. Sino ka? Anong pakay mo rito? Wala kang dalang patalim o sako. Hindi ka naman siguro magnanakaw ano? Wika ni Mang Rodolfo. Hindi ito sumagot sa kanya. Nakatayo lang habang palipat-lipat ang tingin kina Mang Rodolfo. Ilang sandali pa, umalingasaw na sa buong paligid ang matinding amoy. Naalerto ang matanda, kasabay ng paghahanda ng sarili dahil sa paparating na aswang. Maging alisto ka, Rafael. Hindi lang isang aswangan nandito. 2 ang bilang nila. Mas mabuti sigurong umuwi ka muna. Ako nang bahala sa mga to. Bakit ay? Akala niyo ho ba kailangang handa? Ako rin. Kaya kong makipagsabayan. Inilabas ni Rafael ang buntot page mula sa bitbit na sako. Hindi napansin ni Mang Rodolfo na yun pala ang dala ng anak buhat sa pagmamadali.
Siya naman ay dinama ang pagiging aktibo ng tangan, ang mutya ng saging. O sige, total handa ka na, walang problema. Pagtulungan natin ang mga to. Mukhang hindi matanggap ng amo nila ang desisyon ko. Talagang nagpadala pa ng mga aswang. Rafael, maganda ka. Anumang oras ay susugod sila. Hagupitin mo! Naging maaksyon ng labanan sa pagitan ng mag-ama at ng mga aswang. Maliksi, mabilis ang kilos, nanagawang ilagan ang bawat atake nila. Pero hindi rin tumagal dahil nanaig ang biyayang ipinagkaloob ng kalikasan. Ang mutya at ang buntot ng pagi. Hindi tumigil sa paggagupit hanggat nabubuhay pa ang kalaban. Ilang sandali pa, nakahandusay na lamang ang mga ito. Duguan at halos lumabas na ang lamang loob sa laki ng sugat sa tiyan. Mahinang uri naman pala ang mga nilalang na ito. Hindi naman pala tatagal ng ilang oras. May gana pang lumusob dito. Pero sayang lang binuhay sana natin ang isa para matanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi bale na tay. Nakakasiguro ko na hindi lang dalawa ang bilang nila. Kung interesadong interesado sa lupa natin ang amo nila, malamang magpapadala pa siya ng alagad. Ang tanong lang talaga, sino naman? Sa susunod na natin isipin yan. Iligpit muna natin ang mga bangkay bago pa malaman na mga kapitbahay natin. Kapag nagkataon, may usap-usapan na namang kakalat. Alam mo naman ang mga tao dito, nakakita lang ng kung marami nang sinasabi. Wika namang Rodolfo. Naghukay sila sa pinakadulong bahagi ng taniman. Itinambak ang mga bangkay at doon sinunog. Hindi nila iniwanan hanggat hindi naging abo ang bawat buto ng napuksang nilalang. Kinabukasan, naging abala si Mang Rodolfo sa pagsusuri sa pananim. Nililinis at inaalisan ng mga tuyong dahon na itinambak doon sa hukay na pinagsunugan ng katawan ng aswang. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, dumating ang matagal nang hindi nakikita na kapatid, si Mang Dionisio. Dionisio, ikaw ba Abat, ang tagal na panahon nung huli tayong nagkita. Kumusta ka na? Ay saan ka nakatira ngayon? Anong impyerno ang naghatid sa'yo dito? Eto namang Rodolfo, kumakasabi ng impyerno. Hinay-hinay ka nga sa pagtatanong. Hindi ko masasagot kung sunod-sunod. Ay, doon na tayo sa bahay mag-usap nang makapagmerienda rin tayo. Sakto may dala kang tinapay, may kape sa bahay. Naging masinsinan ang usapan ng magkapatid. Mula sa simpleng kumustahan, nauwi sa seryoso. Hindi nakasali si Rafael dahil mahalagang usapin ang naungkat. Binalikan ni Dionisio ang napagkasunduan ng kanilang ama at ng isang negosyante ang tungkol sa pagbebenta ng lupain noon. Hindi ito naituloy sa hindi malamang dahilan. Teka, sandali nga. Huwag mo sabihing may kinalaman ka sa pagpapadala ng mga tauhan dito para sindakin kami ni Rafael. Dionisio, magsabi ka nga ng totoo. Anong kalokohan ang pinasok mo? Ay, baliw ka bang matanda ka? Anong pagpapadala ng mga tauhan? May nanggugulo ba sa inyo? Kakadating ko lang dito kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Meron. At hindi ordinaryong tao. Meron silang lahing aswang. Kamuntikan na nga kami kagabi. Mabuti na lang at nagawa naming labanan. Teka, paanong nangyari? Wala naman yan sa usapan namin . Usapan niya! Sabi na nga ba may kinalaman ka sa bagay na yon. Hindi ko akalain na magagawa mong ibenta sa masamang nilalang ang mga kadugo mo. Traidor ka! Hindi lang sa lupain ang angka natin,
Kung hindi pati na rin sa kapatid mo at kay Rafael na iyong pamangkin. Hoy, matanda magulos dili ka nga, Rodolfo. Huwag kang magalit sa akin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si amo na tigilan na kayo. Hindi bale na. Ngayong alam na namin na isa kang traidor. Hindi lang sa aswang na pinapadala dito kami mag-iingat. Kung hindi pati na rin sa'yo. Mabuti pang umalis ka na bago pa ako makagawa ng kung anong ikakasama mo. Sinubukan pang makiusap at magpaliwanag ni Mang Dionisio, pero hindi na nakinig si Rodolfo. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito ng kapatid sa kanya. Noong nabubuhay pa ang kanilang ama, alam niyang may kinausap itong negosyante na siyang bibili ng lupain. Napilitan lamang sa desisyon dahil naging maselan ang pagbubuntis ng ina at kinakailangan ng halaga para sa ospital. Pero hindi natuloy dahil merong nalaman ang ama tungkol sa negosyante. Walang nakakaalam sa kanilang magkakapatid kung bakit. Pero sa palagay ni Mang Rodolfo, tungkol ito sa pagkatao ng amo. Tay, sa tingin nyo, sariling desisyon ni Tio Dionisio ang nangyari o baka naman naipit lang din siya? Pakiramdam ko kasi parang labag sa kalooban niya na ipagbenta ang ari-arian ng angkan nyo eh. Anong ibig mong sabihing naipit lang din siya? Kasi hindi ba, matagal nang usapin ang bagay na to. Paano kung pinuntahan si Tio Dionisio ng negosyante tapos binantaan? O hindi kaya siya mismo yung lumapit at nakipag-usap na bilhin uli yung lupa? Hindi natin alam kung anong totoo, tay. Mas mabuting huwag tayo magpadalos-dalos. Alamin muna natin ang totoong kaganapan. Alinman sa dalawa, kapag nalaman ko kung anong kalokohan ang pinasok ng tiyo mo, hindi ko na siya mapapatawad. Kahit kapatid ko pa siya. Pareho kaming nangako sa puntod ni tatay. Aalagaan at ipapamana sa mga apo ang lupang kanilang iniwan. Kung magpupumilit siyang ibenta, magkakamatayan kami. Wag naman sanang umabot sa ganun, tay. Wala na akong gwapitong tatay niyan. Hoy, huwag ka magbiro ngayon, Rafael ha. Wala ako sa wisyo para makipagbiruan. Basta sinisiguro ko, hindi ko mapapatawad si Dionisio kapag binenta niya ang lupain. Nang mga sumunod na araw, pabalik-balik si Mang Dionisio sa kanila. Kinukumbinse si Mang Rodolfo na ibenta na ang lupa. Paulit-ulit na humihindi ang matanda. Kahit anong pakiusap, hindi niya magawang sundin ng kapatid dahil mas nangingibabaw sa kanya ang pagpapahalaga ng pangakong binitawan sa yumaong ama. Isa pa, hindi niya maaaring ibigay sa ibang tao ang sagingan dahil ito ang nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at kakayahan para kalabanin at tapatan ang anumang banta ng aswang o ibang elemento na umaaligid sa lugar. Magmula nang mamatay ang kanyang ama, na mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid dahil hindi nakaligtas sa maselang panganganak ang ina. Sa sagingan siya na malagi, ang taniman ang bukod tanging naiwang alaala ng ama at hindi inaasahang matagpuan ang naiibang puno sa kalagitnaan. Naghahanap siya ng puso na maaaring ulamin ng sandaling iyon nang biglang may kung anong puwersang sumakop sa pagkatao. Sandali niyang nakalimutan ang takbo ng paligid. May kung anong nahulog mula sa mismong puno. Nang bumalik siya sa ulirat, nakita niya ang maliit na bato sa kanyang kamay. Natuwa pa siya at itinabi ito sa puno. Binaliwala. Pero pagka-uwi ng tahanan, nagulat siya dahil nasa bulsa ito. Bumabalik lamang ito sa kanya kahit anong tapon. Dahil dito, tinanggap na lamang niya at sa paglipas ng panahon, unti-unting naintindihan ang gamit na bato. Hanggang sa naging kasangga sa oras na may nilalang na maglalakas ng loob na manggulo. Magmula noon,
Buong buhay niyang inalagaan ang sagingan kapalit ng natanggap na mutya. Sa pakiwari niya, hindi lang siya ang ginagabayan nito, kung hindi pati na rin ang taniman na saganang-sagana. Tay, umalis na nga si Tio Dionisio, pero may pumalit kagad. Hindi na talaga tayo matatahimik eh. Sa umaga, si Tio ang manggugulo. Tapos paglipas ng ilang oras, pagsapit ng gabi aswang naman. Tignan mo tay, sinasalanta ang sagingan. Nang makitang sinisira ng mga nilalang ang pananim, kagad nagmarcha si Mang Rodolfo patungo sa lugar. Nanggagalaiti sa galit habang hawak ng maigpit ang itak. Sa sandaling makalapit ay kagad tinaga ang aswang. Natamaan naman. Hindi na tinigilan ng matanda hanggang sa maputulan ng hininga. Tinangkapang tumakas ng isa, pero napigilan ni Rafael. Sinakal gamit ang buntot pagi. Hindi na ito nakatakas. Nangisay ng husto hanggang sa bumulagta. Tumabi sa kasamang nakahandusay. Tatay, hindi na pwede ang mga nangyayari. Paano kung isang hukbo na ang sumugod sa atin? Paano kung sobrang dami na? Tay, ayokong umabot sa ganun. Baka mapuruhan tayo at hindi na kayanin. Anong sinasabi mo, Rafael? Ibenta na lang natin ang lupa. Hindi tay. Hindi ko gustong ibenta mo ang lupa. Mahal ko ang lugar na ito. Hindi na nga ako mahiwalay dito eh. Ang ibig ko pong sabihin, puntahan na natin ang negosyante. Harapin natin siya at pakiusapan. Sa ngayon masasabi nating maayos pa dahil tayo lang ang ginagambala ng pinapadala niyang nilalang. Paano kung sa susunod, madamay ang mga kapitbahay natin? Malaking problema kapag nagkaganon tay. Alam kong hindi mo rin nais na may madamay na iba. Wika ni Rafael. Sang-ayon si Mang Rodolfo sa sinabi ng anak. Nang sumunod na araw naganda na sila sa planong pagharap. Nang dumalaw muli ang kapatid na si Mang Dionisio, sinundan nila ito pauwi at nalaman ang negosyante ay si Don Ramon. Isang tanyag na negosyante sa lugar noong kapanahunan ng kanilang mga magulang. Maraming usap-usapan patungkol sa Don. Nasangkot sa iba't ibang lihim na krimen. Pero dahil walang sapat na ebidensya, malaya pa rin itong nakakakilos. Ang pinakamalala sa lahat, ang balitang may nakakita rito sa anyong aswang. Wala nga lang naniwala dahil ang nagsabi ay si Moyang, isang baliw sa baryo. Matapos lumaganap ang usaping iyon, hindi na rin mahagilap si Moyang. Pagkarating sa pabrika ni Don Ramon, hindi muna sila sumugod kagad dahil marami ang tauhang nakapaligid. Isa pa, wala silang planong manggulo sa lugar. Aalamin lang kung sino ang negosyante upang mapagplanuhan ang susunod na hakbang. Tay, sayang naman. Sana pinuntahan na natin yung dun eh. Malay mo madaan natin sa maayos na usapan. Hindi. Hindi, Rafael. Kilala ko si Don Ramon noong kabataan ko pa. Simula nang magkamuwang ako, naririnig ko na ang pangalan niya. Hindi siya madaling pakiusapan. Isa siyang malupit at barahas. Aswang ang matandang yan. Napansin ko nga rin yan tay. Ang inaalala ko pa si Tio Dionisio. Paano kung saktan siya ng Don? Hindi natin alam ang tunay na dahilan ni Tio Dionisio. Baka may pinanghahawakan yung Don sa kanya. Isa pa yan. Isa pa yung chewin mong yan. Ngayong matanda na, ay saka pa tumigas yung ulo. Hindi rin talaga nag-iisip, no? Walang utak. Kakampi sa aswang pa talaga. Nasa talampakan yata yung utak ng matandang yun eh. Tatay naman oo, nakakainis talaga yung ginagawa ni Tio. Pero hindi po ba dapat nating alamin muna kung sino ang may gustong maibenta ang lupa? Siya ba o yung negosyante? Kung meron bang pinanghahawakan ng Don sa kanya,
Medyo kilala ko din si Tio eh. Hindi naman ganun kasama yun. Kamunti ka nang makalimutan ni Mang Rodolfo ang tungkol sa bagay na yun. Mabuti na lamang pinaalala ng anak. Kung hindi, baka sa susunod na pagkikita nila ng kapatid, pisikala na ang mangyari sa kanya. Galit na galit siya kay Dionisio, pero dapat munang alamin kung ano ang katotohanan. Inantay niya ang muling pagdalaw ng kapatid. Pero lumipas na lamang ang 3 araw ay wala itong paramdam. Hindi na rin nagpapadala ng aswang si Don Ramon. Naisip na Mang Rodolfo na baka ito na ang umayaw matapos ang ilang ulit na hindian. Dahil dito, ibinaling niya ang atensyon sa gawain sa sagingan. May bunga na maaaring anihin at may suki na nag-iintay. Pasado 8:00 nang matapos ang pamumutol, hapon na nagsimula dahil hindi nakapagsabi kagad ang suki. Hinakot na lamang nila Rafael ang buwig patungo sa bahay upang maiayos sa lagayan. Nang isang buwig na lamang ang natira, si Rafael na ang kumarga. Niligpit na lang din ni Mang Rodolfo ang patalim na ginamit. Pero bago matapos, bigla siyang napalingon nang may kung anong dumaan sa likuran. Nanindig kagad ang kanyang mga balahibo. Nang tignan ng tangan ay aktibo ito. Mula sa sako, inilabas niya ang patalim at inobserba ng paligid. May nakikita siyang figura na palipat-lipat sa mga puno ng saging. Matindi ang pag-alingasaw ng amoy na kahit siya ay halos maduwal na. Tay, ayos lang ho ba kayo? Napakabaho ah. Siguradong aswang yun. Maging si Rafael ay naalerto sa amoy. Hawak-hawak na nito ang kanyang patalim. Tay, sandali lang. Kailangan kong kunin ang buntot ng pagi. Sa pag-alis ni Rafael, saka namang umatake ang aswang. Dire-diretso sa pagsalakay kay Mang Rodolfo. Naging handa naman ang antingero. Tinapos kagad ang nilalang. Sa kanyang pag-ilag, isinabay ang pagsaksak ng hawak na patalim na tumagos pa sa lalamunan nito. Kagad bumulagta sa lupa ang aswang. Pagbalik ni Rafael ay tapos na ang sagupaan. Anong nangyari, tay? Tapos na kaagad? Kakabalik ko lang eh. Sana man lang inantay mo ko. Nakakita na ako ng pagkakataon para patayin ang nilalang. Alam nga namang antayin pa kita. Kumuha ka na lang ng pala. Magukay nang mailigpit natin ang katawan niyan. Sus Mariose po, ikaw na nga yung pinerwisyo. Ikaw pa'y maglilibig. Naku naman talagang buhay to. Matapos maisaayos ang katawan ng aswang, nagliligpit pa lamang sila ng mga kagamitan. May narinig na namang sigaw mula sa kung saan. Humingi ng saklolo. Batay sa ingay, parang hinahabol ng kung ano at takot na takot. Rafael, iuwi mo tong magamit sa bahay. Ako na ang aalis para alamin kung anong ingay na yon. Magpahinga ka na, huwag ka nang sumunod, kaya ko na to. Pinuntahan ni Mang Rodolfo ang pinagmumula ng sigaw para sumaklolo. Sa kakauyan malapit sa ilog, natagpuan niya ang babae. Natatarantang tumatakbo palayo sa humahabol na aswang. Kamuntikan pa itong madali. Mabuti na lang at naabutan niya. Naipagtanggol ang babae, pero naisahan siya ng nilalang. Tumilapon ng matanda. Nahirapang bumangon dahil tumama ang likuran sa bato. Nataranta si Mang Rodolfo. Kitang-kita niyang lumalapit na ang nilalang sa kanya. Ilang sandali pa, bigla na lamang bumagsak ang aswang. Mabuti na lamang dumating si Rafael sa lugar. Merong sumaklolo sa kanya. Hoy, dadaan ka muna sa akin.
bago mo masaktan ng tatay ko. Ano tay? Masyado kasing kampante. Sakit ng likod mo no? Hindi ka na bumabata tay, tumatanda ka na. Wika ni Rafael habang walang tigil sa paghampas ng buntot page sa nilalang. Saka lamang niya tinigilan ng hindi na gumagalaw. Tinulungan niyang makatayo si Mang Rodolfo. Sinuri din ang kalagayan ng babaeng biktima. Binibini, saan ka ba nang galing? Kababae mong tao, gumagala ka pa ng gabi. Delikado sa lugar na ito. Maraming gumagalang masamang loob. Hindi lang tao, kahit elemento at mga nilalang kagaya ng humabol sa'yo. Kung maaari sana, dapat hindi ka lumalabas ng ganitong oras eh. Kasi galing ako sa trabaho. Ginabi sa pag-uwi dahil walang masakyan eh. Naglakad lang ho ako. Nakasalubong ko yung dalawang lalaki. Napansin ko na lang, iba na yung itsura nila tapos sumusunod sa akin. Teka, tama bang narinig ko dalawang lalaki? Kung ganon may isa pa. Nasaan kaya yon? Siguro tayo yun yung sumalakay sa atin sa sagingan. Posible naman na magkasamang dalawang aswang na yan eh. Tapos nung nakita tong babae, lumis na yung isa. O siya, maiba ako. Taga saan ka ba? Ihatid ka na namin para ligtas kang makauwi. Nasa malapit lang ang bahay ng babae kaya naihatid kagad. Binalikan nila ang katawan ng aswang. Pero huli na dahil nawala na ito. Nagtataka sila. Pero matapos makita ang bakas ng isang pares ng yapak sa lupa, naisip nila na may kasama pa ang aswang na siyang sumagip sa bangkay. Rafael, bukas sa bukas, makikipagkita ako kay Don Ramon. Talagang hindi niya tayo tatantanan. Ibang usapin na ito dahil may nadadamay na tao. Kinabukasan maagang nag-ayos si Mang Rodolfo at Rafael para puntahan si Don Ramon. Pero hindi na nagawa dahil dumating si Mang Dionisio at kasama na ito. Tatay, hindi na yata kailangan. Siya na mismo ang lumapit sa atin. Wika ni Rafael nang makita ang dalawang panauhin. Nagmamadali namang lumabas si Mang Rodolfo upang malaman ang sinasabi ng anak. Sa labas na rin sila nag-usap. May kalayuan nga si Don Ramon dahil naaapektuhan sa tangan ni Mang Rodolfo. Idagdag pa si Rafael. Nakatitig lang sa Don habang maigpit ang pagkakahawak sa buntot pagi. Hindi nyo naman kailangan magbanta. Nandito na si Don Ramon para makipag-usap. Ibaba nyo ang pangontra para makalapit siya. Wika ni Mang Dionisio. Mawalang galang na ho, Tio. Hindi namin ibababa ni tatay ang pangontra para lang sa taong yan. Gusto ko nang patayin yan ngayon eh. Hindi lang kami ang ginugulo ng damuhong yan nang dadamay na siya ng mga inosente. Tugon ni Rafael. Rafael, magdahan-dahan ka ng pananalita mo ha. Mas matanda si Don Ramon sa'yo. Konting respeto naman. Respeto? Komedyante ka ba? Ang respeto ay hindi lang ibinibigay dahil sa katandaan. Ito ay kinukuha. Bakit ko rerespetuhin ang isang nilalang na may kaluluwang halang? Mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Tama si Rafael, Dionisio. At saka, paano mo naging amo ang hayop na yan? Alam mo kung anong klase ng tao siya. Pero bakit parang mas iginagalang mo pa kaysa sa aming mga kadugo mo? Binantaan ka ba niya? Anong hawak niya sa'yo? Rodolfo, gusto lang naman bumili ng lupa ni Don Ramon. Ang lupain natin ang napili niya dahil malawak at sagana sa pananim. Nais niyang mapalawak ang negosyong hawak, kaya naman pumayag ka na. Makatarungan naman ang presyong ibibigay niya. Patayin mo na lang ako, Dionisio. Kailanman hindi ko ibebenta ang lupa ng ating angkan. Magkamatayan na tayo!
Inilapag ni Mang Rodolfo ang kutsilyo sa harapan ng kapatid. Hindi yon inasahan ni Mang Dionisio. Kalaunan, umalis na rin nang makitang lumakad palayo si Don Ramon. Ganyan nga umalis ka. Huwag ka nang babalik dito. Hindi porket mayaman kang negosyante, basta-basta ka nalang maninindak. Rafael, tama na. Huwag kang magsayang ng laway sa mga yan. Halika na. Maglinis na tayo ng taniman. Habang abala ang mga kamay sa gawain, lumilipad naman ang isip ni Mang Rodolfo. Hindi maiwasang mag-isip kung paano naging magkaibigan si Don Ramon at Mang Dionisio. Kung tutusin, minsan ang nagkasagutan ang dalawa nung nakita ng kanyang kapatid na pinagnanasaan ng matandang yun ang panganay na anak. Halos magkamatayan pa sila ng araw na yun. Kaso nga lang sa mga nakikita niya sa kasalukuyan, mukhang nagkamabutihan ang dalawa. Lumipas ang mga araw na yun lang ang nasa isip ni Mang Rodolfo hanggang sa umabot sa punto. Nalaman niya ang katotohanan dahil sa palihim na kilos ni Rafael. Tatay Rodolfo, tatay, may balita ako. Nalaman ko na ang katotohanan. Wika ni Rafael. Bagya namang nainis si Mang Rodolfo dahil binulabog siya sa pagtatrabaho. Ano ba naman yan? Siguraduhin mong magandang balita yan, ha? Mamaya puro kalokohan na naman yung sasabihin mo, malilintikan ka sa akin. Tatay, talagang naipit lang si Tio Dionisio. Biktima siya ni Don Ramon. Sila ng anak niya. Si Ate Malagring ay hawak ng lintik na yon. Gustong mapangasawa ng matanda si ate. Ayaw pumayag ni Tio kaya dinakip niya. Hindi mabawi hanggat hindi na ibebenta ang lupa. Aba talagang sira ulong doon. Sigurado ka ba, Rafael? Kung gano'n, halika na. Tulungan natin ang pinsan at tiyuhin mo. Hindi man akalain ni Mang Rodolfo na yun pala ang dahilan. Hindi na rin siya nagtaka dahil nangyari na ito noon. Likas kasing maganda ang pamangkin ng si Malagring, kinahuhumalingan ng lahat ng kalalakihan. Isa na rito ang matandang Don. Magmula nang lumipat si Mang Dionisio sa ibang lugar, wala na siyang balita sa dalaga. Ngayon na lamang at naging bihag pa ng aswang. Dumiretso sila Mang Rodolfo sa pamamahay ng kapatid. Naabutan niya itong mag-isa. Humahagulgol habang nakahawak sa litrato ng anak. Dito na rin sila nagkalinawan. Ipinagtapat ang katotohanan. Hindi na kaya pa ni Mang Dionisio ang sitwasyon. Kaya naglakas loob na humingi ng tulong sa kapatid. Isa ka pang matanda ka eh. Hindi mo sinabi sa akin kaagad. Alam mo naman na kaya kong labanan yung Ramon na yun eh. Nasaan si Milagring? Nasaan ang pamaki ko? Na kay Don Ramon nga. Tulungan mo ang anak ko, kunin mo siya, bawiin niyo. Tama na. Manahimik ka nga, naiinis pa rin ako sa'yo eh. Mas lalo lang din nadadagdagan ang galit ko dahil hindi ka nagsabi kaagad. Tandaan mo rin, kapag may nangyaring masama sa pamangkin ko, malalagot ka sa akin. Ikaw ang ama. Pumayag kang makuha ang anak mo. Wala kang kwenta. Hindi na mapigil ang galit ni Mang Rodolfo. Mula sa bahay ng kapatid, dumiretso siya sa lugar ni Don Ramon. Sa bahay niya na nagpunta dahil walang tao sa pabrika. Sakto naman na walang bantay dahil bawat linggo pinapayagan ng Don na maglakwat siya ang kanyang mga tauhan. Walang kahirap-hirap na napasok ni Mang Rodolfo. Natagpuan niya ang pamangkin na umiiyak sa isang kwarto. Itatakas na sana nang biglang lumitaw ang Don. Masama ang titig sa kanya. Nandito na pala ang anak ng yumao kong kaibigan. Alam mo ba, pwede kitang ipadampot sa otoridad dahil sa ginawa mong pagpasok sa bahay ko. Hoy Mangmang, alam mo ba pwede din kitang patayin ngayon dahil sa ginawa mo sa pamangkin ko?
Ang lakas ng lobong gamitin ng bata para lang makuha kung anong gusto mo. At isa pa, hindi kayo naging magkaibigan ng tatay ko. Bakit ba ayaw mong ibenta ang lupa, Rodolfo? May tinatago ka ba sa taniman? Anong sekreto ang naroon para maging masagana ang pananim mo? Kahit bagyo hindi natitinag. At bakit sa dinabi-dami ng lupang pwede mong bilhin, lupain pa namin? Kung sasabihin ko sa'yo, hindi na magiging sekreto, Mangmang. Pero tinitiyak ko, kapag nagpumilit ka pa, ang sagingan mismo ang papatay sa'yo. Lingid sa kalamahan ng lahat, ang puso ng saging na nagbigay ng mutya kay Mang Rodolfo, nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Nasa kalagitnaan ng taniman, kailanman wala pang nakakitang ibang tao maliban sa kanya. Hindi rin ito napapansin ni Rafael dahil sa mata ng ordinaryong tao ang meron siya. Isa lamang itong puso ng saging. Aktibo pa rin kahit nailuwa na ang mutya. Kung merong maramdamang panganib sa lugar, hindi na makakalabas ng sagingan dahil sa bisa ng puso. Nasubukan na ito ni Mang Rodolfo ng unang inkwentro sa nilalang. Napadpad sila sa nasabing lugar. Napansin niya na lang, ito mismo ang pumatay sa nilalang. Ito rin ang sekretong matagal nang iniingatan. Ito rin ang dahilan kung bakit sagana ang taniman. Kung ayaw mong ibenta ang lupa, hindi na ako manggugulo. Umalis ka, pero iwanan mo ang dalaga. Talagang mangmang ka. Ang dami mong pera pero wala kang utak. Hayop! Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha ang pamangkin ko. Inihanda ni Mang Rodolfo ang sarili. Si Don Ramon naman, nasagad ang galit. Unti-unting nagbago ang anyo. Kaso nga lang bago pa siya umatake, sinakal siya ni Rafael ng buntot pagi. Nagulat pa si Mang Rodolfo, hindi napansing sumunod ang anak. Bago pa makawala ang aswang, tinaga niya hanggang sa paulit-ulit na tumagos sa katawan ng patalim. Hindi na nila pinatagal. Kaagad sinunog ang bangkay sa mismong tahanan at saka iniwanan na maging abo ang buong lugar. Dionisio, kukup-kupin ko si Milagring. Mas ligtas siya sa akin kaysa kasama mo. Hindi mo nga nagawang ipaglaban sa Don. Nasa lahi naman natin ang pagiging antigero. Pero mukhang ampun ka yata. Napakaduwag mo. Kung kukup-kupin mo si Melagreg, isama mo na ako. Hindi ko gustong maiwan dito. Ayoko mag-isa. Ang sabihin mo, Tay, hindi ka nakapagbayad ng upa. Ilang buwan na hindi mo nabayaran, di ba? Pabalik-balik na si Aling Purisima. Kita mo na. Bakit ba kasi umalis ka sa atin? Ang daming problema magmula nung lumipat kayo. Pati ang bata na damay pa. O siya, mag-impake ka na. Ang sarap mong sapakin. Umuwi na tayo. Dahil sa kaganapan, bumalik na sa poder ni Mang Rodolfo ang kapatid at ang pamangkin. Magmula rin nang mawala si Don Ramon, wala nang gumambala sa kanila. Hindi na rin nanggulo ang mga aswang sa lugar. Hindi nalalayong mga tauhan nito ng Don. Ang huling balita nila, nagsialisan matapos makitang sunog na ang ari-arian ng Don. Iginugol ni Mang Rodolfo ang lahat ng oras sa pag-aalaga sa sagingan. Hindi lang si Rafael ang katuwang dahil nadagdagan na ng miyembro ang kanilang pamilya. Napapabilis ang gawain dahil marami ng katulong. Pero sa kabila ng pagkawala ng Don, hindi sila nagpakampante sa banta ng ibang nilalang. Manong Rodolfo, ano na? Kailan mo sasabihin yung sekreto ng sagingan nyo? Pabalik-balik na ako rito, pinapagod nyo lang ako eh. Wika ni Dante. O ikaw, Dante, tigil-tigilan mo si tatay ha. Kung napapagod ka na, umuwi ka. Ang aga-aga nang gugulo ka na naman eh. Umalis ka na nga. Sasapakin kita. Kagaya ka din ng tatay mo, mayabang.
Porkit sagana yung taniman nyo, ganyan yung ugali nyo. Mga pangit! Mukha mo! Umalis ka na, sagabal! Tatay, sa susunod na manggulo yung isang yan, bantaan nyo para tumigil. At saka ano bang sinasabi ng sekreto ng sagingan? Kaya lumalago yung pananim natin. Inaalagaan kasi natin. Kahit yung ibang tao ganyan yung sinasabi. Ano bang meron, tay? Ngumiti lamang si Mang Rodolfo sa anak. Tinapik sa balikat at saka sinabihang tumulong na lamang sa mga gawain. Kahit kay Rafael, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa puso ng saging. Nag-aantay siya ng tamang pagkakataon kung kailan sasabihin ang sekreto sa anak. Kung kailan ipamamana ang nakuhang mutya sa puso ng saging.